Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Unveiling ng Moira Rotaquio Women's Center. Sinabotahe ni Giselle. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Tagumpay si Giselle sa ginawa nitong pambababoy sa rebulto ni Moira na ilalagay ng mag-inang Chantal at Morgana sa Women's Center na itatayo nila. Napahiya ang mag-ina at gimbal na gimbal ang mag-inang Chantal at Morgana nang makita na binaboy ang rebulto ni Moira. Hindi nakapagpigil si Morgana at lumabas ang tunay na pagkatao ni Moira. Nang pagalitan at pagsigaw-sigawan ni Morgana ang mga taong nag-deliver ng bus ni Moira. Kaya kinuha ni Giselle ang pagkakataon para i-provoke si Morgana para ipakita sa lahat ng tao ang totoong ugali ni Morgana Go na siyang siya kay Moira Rotaquio. Nag-iwan ng katanungan si Giselle at tinanong kay Morgana, "Now tell us, are you Moira?" Tila na corner si Moira at nagisa si Moira sa sarili niyang mantika matapos niyang hindi makapagpigil na ilabas ang tunay nitong ugali. Napatingin si Morgana kay Madam Chantal na parang nagsusumamo ito at nanghihingi ng tulong kay Madam Chantal na ilusot siya sa gulo at pamamahiya sa kanya ni Giselle. Sumagot si Moira, "Of course not, matagal nang patay si Moira. Ako to si Morgana Go. Nagalit lang ako dahil hindi nila ginalang ang bus ng kapatid ko. Syempre kapatid ko ang bus na yan, kaya karapatan kong magalit kapag binaboy ang rebulto nito." Sumang-ayon si Madam Chantal sa sinabi nitong si Moira para hindi na humaba ang usapan at makalusot si Moira sa pagpaprovoke ni Giselle dito. Samantala, Annalyn pumayag sa request ng pasyente na gawin ang ritual ng tribo nila bago isagawa ang operasyon sa nanay nito. Paggising ng pasyente, agad sinagawa ang ritual ayon sa request ng anak ng pasyente. Walang halong kaartihan na sumunod sina Annalyn at nakinig sa ritual ng pasyente. Huling dumating si Zoe at mali pa ang ginawa nito. Matapos hindi igalang ni Zoe ang ritual na sinasagawa ng pasyente nila. Dahil sa pag-iinarte nito nang pahiran siya ng putik galing sa bundok ng tribo ng pasyente. Walang nagawa si Zoe kundi umalis at hindi sumunod sa ritual. Todo hingi naman ng pasensya sina Annalyn, Doc Ray at Robert sa apo dahil sa inasal nitong si Zoe at sinabihan ng apo na ituloy na ulit ang ritual. Nang matapos ang ritual, nagpasalamat ang pasyente sa pagpayag nila na gawin kung ano ang pinaniniwalaan nila. Sinabi ni Annalyn na wala po yun apo, ginagalang lang po namin kung ano ang pinaniniwalaan ng iba. Samantala, dahil sa ginawang pambabastos ni Zoe sa ritual ng pasyente nila, hindi na isasali si Zoe sa team nila Doc Ray na mag-a-assist sa operasyon ng pasyente dahil hindi ito sumunod sa simpleng hinihiling ng pasyente nila. Wala namang kaalam-alam sila Robert na nagkagulo na sa unveiling ng Moira Rotaquio Women's Center dahil sinabotahe ito ni Giselle. Sa kabilang banda, pagkatapos ng pamamahiya ni Giselle kay Moira, kinausap ni Lynette si Giselle dahil alam ni Lynette na si Giselle ang may pakana kung bakit nababoy ang bus ni Moira. Nagtanong si Lynette kay Giselle, "Bakit niyo po ba ginawa yun? Baka mamaya may nakakita sa inyo. Ang dami pa namang CCTV dito." Pinagtanggol ni Giselle ang sarili niya at hindi siya nagsisisi sa ginawa niya dahil tama lang ang ginawa niya. Dahil doon nalaman nila kung ano talaga ang tunay na pagkatao ni Morgana at ang totoo nitong pag-uugali. Tumayo si Giselle at sinagot si Lynette, kahit ano pa ang gawin ni Morgana, wala siyang makikitang ebidensya dahil malinis ang pagtrabaho ko sa ginawa ko.
Samantala, pagtapos ng unveiling, pinagalitan ni Madam Chantal si Moira dahil sa ginawa ni Moirang pagpatol sa mga nag-deliver at pagpatol dito kay Giselle. Sinabi ni Madam Chantal, "Don't you know that they're intentionally provoking you para lumabas ang totoong Moira?" Napaisip bigla si Moira sa sinabi ni Madam Chantal at humingi siya ng pasyensya kay Madam Chantal dahil sa nangyaring ito at inasal niya dahil hindi nakapagpigil si Moira na ilabas ang tunay niyang ugali sa harap ng maraming tao, especially nang iprovoke siya nitong si Giselle sa maraming tao para lang mapalabas ang tunay na pagkatao nito. Nangako naman si Moira kay Madam Chantal na hindi na uulit at magiging extra careful na siya sa mga gagawin niya at bibitawan nitong salita sa ibang tao. Dahil ayaw mabuking ni Moira sa lahat at masira ang matagal nilang pinagplanuhan na mapabagsak ang pamilya Tanyag. Sa kabilang banda, hindi makapagpigil si Tiang Susan at hindi pa din makamove on sa binaboy na rebulto nitong si Moira. Hanggang ngayon ay tawa pa din si Tiang Susan habang kinukwento ang nangyari sa unveiling ng bus nitong si Moira sa harap ng maraming tao. Dahil hindi daw maipintan ang mukha ng mag-inang si Moira at si Madam Chantal nang makita na may sumabotahe sa bus ni Moira at mapahiya sila sa maraming tao. Maya-maya, hindi alam ni Tiang Susan na palapit sa kanila si Morgana habang bising-busy na nagkukwento si Tiang Susan. Paglapit ni Morgana kay Tiang Susan, tinanong niya si Tiang Susan, "Pinagtatawanan mo ba ang ate ko?" Palaban na sumagot si Tiang Susan at diretsang sinagot ng oo, pinagtatawanan ko nga siya. Biglang pumikit si Moira na akala mo ay nagdadasal. Kaya tinanong ni Tiang Susan si Moira, "Ano yang ginagawa mo?" Sumagot si Moira, "Nilagyan lang naman kita ng sumpa." Nabigla si Tiang Susan sa sinabi ni Moira. Hindi alam ni Tiang Susan na paraan lang ito ni Moira para pigilin ang galit niya. Dahil nangako si Moira kay Madam Chantal na magiging maingat na siya sa pag-uugali nito. Pag-alis ni Moira, napag-isip-isip ni Tiang Susan ang sinabi sa kanya ni Moira na nilagyan siya ng sumpa nito. Kaya naman si Tiang Susan ay nag-overthink nang may biglang sumakit sa tagiliran niya. Ang akala ni Tiang Susan ay totoong kinulam siya nitong si Moira. Napansin naman siya ng pamangkin ni Josa at nilapitan niya ito. Tinanong si Tiang Susan kung ano ang ginagawa nito. Sumagot si Tiang Su, kasi may nararamdaman akong masakit dito. Kinapa ito at tinanong si Tiang Su kung nagpa-check up na ba ito. Pero mas lamang sa isip ni Tiang Susan na kinulam siya nito ni Moira. Kaya bigla na lang siyang nakaramdam ng pananakit ng tagiliran niya. Papayag kaya si Zoe na hindi masama sa operasyon dahil lang sa hindi siya sumali sa ritual ng pasyente? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!